Ayan guys, so ayan, ayan. Kumain. Ayan o, kumakain o. Ayan. Wala. Halina kayo sa aking kusina. Good morning people! Ngayon nga pala samahan nyo kami sa mga katarantaduhan namin. This day wala naman kami masyadong ginagawa kaya ayan, puro luto lang kasi ang gagawin namin sa video na ito. Kasi wala lang, nagugutom lang kami metma. Pinagbalat ko na nga pala siya ng mangga dito habang ako ay nagluluto. I mean, hindi naman totaling luto kasi binili lang namin yung chicken fillet din. Ayun, ininit ko lang siya kasi mas gusto ko yung mainit kaysa sa hindi. Tsaka kapag kasi bagong luto or bagong prito crunchy siya, mas masarap siya kainin. Wala na kasi kami ibang maisip kung anong kakainin namin and saktong-sakto may nakita kaming chicken fillet na nagtitinda. Ano daw chicken fillet na nagtitinda? Hindi! I mean nagtitinda ng chicken fillet, ayun. Nakapagluto na nga ako lahat-lahat siya, hindi pa rin siya natatapos sa paghihiwa ng mangga. Pasensya na nga pala sa paligid namin, hindi ganun kalinis, hindi naman kasi maganda yung bahay namin. Pagkatapos niya nga magbalat, kumuha na ako ng toyo at nilagay ko na dito. Tapos nagtanong pa nga ako sa kanya kung ano ilalagay dito, kung lalagyan pa ng suka or asukal. Ano yung sinasabi mo? Sinasabi ka? Ano, baboy? Pag ako naging baboy, Ano? what if kinain mo na ako matagal na? Tapos, Wala na. GG na. wala na. Wala na, sober. Ba't ka magiging baboy? Pinapapak mo na agad yan. Ba't ka magiging baboy? Hindi ko alam. Lakas ng amat mo. Ewan ko ba dito kung ano naisipan niya kasi nagtanong siya what if naging baboy siya tapos sakain ko na siya matagal na. Bumili nga lang kami ng asukal na tig-5 kasi naubusan kami sa kusina. Lalagay sa kanin. Hindi dito. Pagkatapos nga niyan ay kumain na kami, hindi lang na videohan. Nung kinagabihan naman bumili na kami ulit sa palengke ng makakain namin at mauulam namin. Medyo malapit nga pala yung palengke sa bahay namin. Kaya kapag pupunta kami ng palengke hindi na ganun kalayo yung nilalakad namin. Si Jana nga pala yung pumili ng uulamin namin. Ang napili niya pala ay burger patty para marami-rami daw kaming ulam at umabot pa daw para bukas. Ewan ko 6 pieces yata yan or 8. Nagpabili nga rin pala si mama dito ng langgunisa. Tignan mo naman yung burger patty, kinagatan ko na. Paano ba naman kasi natataka mo kapag nakikita ko? Etong si chef boy mo napaka-perfectionist. Gusto niya daw sunod-sunod. At gusto niya daw maayos yung pagkakalagay. Yung tipong nagpe-plating baga. Simula ngayong araw daw dapat daw maayos yung pagpe-plating ng bawat ulam at pagkain. Ano? Guys, nawawala yung isang burger. Ayan. Burger. Burger patty pala. Bakit? Sino nagwala? Ito, kinain. Ayan o, kinain. Sino kumain? Hindi ako kumain nun. Ayan o. Hindi nga ako kumain nun. Nag-aati pala kami guys. Ayun o, yun o, diba? Nakain niya. Lupit na. Ayan guys, so ayan, ayan. Kumain. Ayan o, kumakain o. Ayan. Kainin na. Bye. Bye. Bye-bye. Mapapahais nako ka na lang talaga sa mga katarantaduhan naming dalawa. Matapos siya nga palang lutuin yung pati, niluto niya naman na yung langgunisa. Oo nga pala, kung napansin niyo yung kawali namin, napakalaki, 'di ba? Nabili pala namin yan sa Shopee. Akala namin ni mama malaki siya, tapos yung pagdating sa amin, grabe. Pero na-enjoy ko dati habang ako nagluluto dyan kasi dyan ako nagluluto ng pansit canton tas lalagyan ng cheese tas din na rin ako kumakain. Parang mga Korea lang ang dating. Shoutout mo na. Kilala ko ba mga viewers ko? Uy, ba't may isa dito niluto? Luto yun! Ako pa sa sabotage ko ha. Norway. Awit, sayang nakita niya. Dapat din yun nakita yun eh.
tinatanggalan ng balat eh. Hindi naman tinatanggalan talaga ng balat yun ah. Di ko napansin, napakainit pala nun. Tama, katarantaduhan kasi na ito eh. Ano? Ginagawa mo talaga. Ang talas naman ng mata nito kahit nasa ilalim na nakikita pa din yung hindi luto. Pero syempre susubukan pa natin ulit. May tinatago ba siya, guys? May tinatago ba to? Wala. Wala akong tinatago dyan. Di ba wala? Uy, Ano? pag yun ay... Sayang nakita. Itatago ko sana dito sa pinakaloob eh. Tapi isang niluto niya. Ay, puto. Nag-slide nga pala dito yung pati na niluto niya. Kaya ayan, kinuha niya ulit at inayos niya ulit isa-isa. At sa wakas, mabuti na lang natapos na namin yung niluluto. I mean siya. Siya lang kasi yung nagluto. And ayan si chef mo, ayan na, pineflex na yung mga niluto niya. Hinawakan niya yung burger para hindi mag-slide. Kinabukasan naman, inutusan naman kami dito ni mama na bumili sa palengke. Bumili na kami ng ulam pati bigas. Una nga pala namin binili tokwa. Ang lulutuin pala namin ngayon ay adobong kangkong na may tokwa. Pinabili rin kami dito ng ham and siya na yung pinabili ko kasi nahihiya ako. Magsasarado na kasi yung tindahan doon. At pinanghuli na namin ay bigas. Hinalo-halo ko nga lang dito yung bigas kasi yung una namin binili ay Coco Pandan. Tapos ngayon Japanese rice. Tinuturuan ko nga siya paano maging aesthetic sa pagbibideo and grabe be, may sariling effect yung kamay niya. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung paligid namin. Napakakalat kasi. Pag uwi nga namin, diretso pagsaing na kagad yung inuna namin. Tinuturuan ko nga pala siya kung paano magsaing sa rice cooker kasi hindi siya marunong pag rice cooker. Laking kalan kasi siya kapag nagsasaing. Habang tinuturuan ko nga siya, nakasibangot siya. Hindi ko alam kung masama ba loob nito o gusto nitong matuto. Pati sa paghahalo ng bigas, grabe makahalo. Kala mo may galit. Sa pagtatakal naman ng tubig ng bigas, grabe, tignan mo yung kamay niya, napakasosyal. Magtatakal na lang ng tubig, nakataas pa yung hinliliit niya. Namulitin. Nasa niya ako, guys. Matapos siya nga mamasa, maghugas ng bigas. Pinalagyan ko na sa kanya ng suka. Syempre, para hindi kagad mapanis yung kanin. Ewan ko ba sa kanya, bakit niya tinikman? Ayan tuloy, asim kilig. Matapos nga niya magsaing, hinugasan niya na itong paglulutuan namin. Pinagsangagan ko nga pala to ng kanin kaninang umaga kaya matigas yung kinalabasan. Wala nga pala kaming Joy kaya Ariel yung pinanggamit namin. Hindi to in-sponsored ng Ariel ha. Sabi ka? Matapos niya nga hugasan yung kaldero, sabi ko sa kanya, ilabas niya isa-isa yung mga pinamili namin. Ba't may halong ano yun, sir? Dabog. Galit ka ba, sir? Ano yan, sir? Ano yan, sir? Tofu. Tofu? Dagonggong. Dagunggong? Yan ang mga ba sinasabi ko. Dagonggong. Ayan, nagdagunggong na talaga. Sabi ko nga sa kanya, ako na maghihiwa ng sibuyas at bawang para mabilis. Kaso itong si OA, laging gusto niya siya laging maghihiwa. Kaya nakipag-deal ako sa kanya. Sabi ko ako yung sa kabilang side, tapos siya naman sa kabilang side ng sibuyas. Sabi niya pa nga dito, bakit laging gusto ko mabilis maghiwa ng sibuyas? Syempre be, idol ko si Chef Boy Logro. Hindi pa nga siya nakakapagsimula pero naiiyak na daw siya. Kailangan paporma muna.
guys. Si, di ba makikita mo ang bagal niya maghiwa ng sibuyas, sinaabot ng daang taon talaga, be. Galing maghiwa ah. Galing. Galing. Ilan? Dalawa. Hirap. Di guys, ano yan? Tears of joy yan. Tears of joy. Sobrang saya ko. Obvious, di ba? Naiyak na siya. Matapos siya nga umiyak-iyak ay dumiretso na siya sa paghihiwa ng tokwa. Tapos dito sinasabi niya drop test daw, drop test. Eh walang tunog naman yan, hindi katulad dun sa bread na nauuso na may pa drop test, drop test. Uy, ako lagi nagluluto sa'yo. Oy, excuse me. Excuse me. 5 days. Wait. Nagtatalo pa nga kami dito kung sino magluluto. Gusto ko kasi matikman yung luto niya. Paano ba naman kasi lagi niyang pinagmamayabang yung luto niya. Sobrang sarap daw nun. Mapapa heaven ka na lang daw talaga. Tapos itong chef nyo, grabe maghiwa ng tokwa. May pa-angle-angle pa. Oo. Kala mo naman talaga, hindi naman pantay. Oh, hindi ka na kain yan. Hindi ka na kumain ng taho ah. Wala. Wala. Halina kayo sa aking kusina. Tayo ay magluluto. Tapat mo. Ay, sorry. Ay magluluto ng ating Now. taho. Ako nga pala si Chef Sando Dapat. at ang aking assistant. Dito ka nga sa camera. Huwag ka sa akin tumingin sa camera ka Ito po tumingin. ang aking assistant. Matapos niya nga lutuin yung first batch ng tokwa, eh sinunod niya na ulit yung pangalawa. Tapos ako naman tumulong na ako. Habang niluluto niya pa yung tokwa, ako naman pine-prepared ko na yung mga kangkong na hihiwain ko. Yung mga gusto nga pala magpa-shoutout dyan at magre-request ng mga content, eh mag-comment na kayo. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Syempre, share nyo na rin baka naman, ahem. Matapos ko nga hiwa-hiwain yung mga kangkong, eh hinugasan niya naman na ito. Oo nga pala, sabi dati ng teacher ko dati, mas piliin daw namin yung may maunting bulok-bulok. Kasi ibig sabihin daw nun, ayun daw yung mga walang preservative. Grade 6 pa ako nun, and natatandaan ko pa siya. Siya yung teacher na mahilig magtanim sa garden namin noon. Matapos nga namin i-prepare yung mga gagamitin namin pangluto, nagluto naman na ako agad. Inuna ko na nga pala dito yung bawang sibuyas. Para maigisa, sinunod ko naman dito yung kangkong na hinugasan ni Ja. And ayan, unti-unti ko nga lang pala dito nilalagay yung kangkong kasi kapag nasobrahan, aapaw siya and matatapon. Ang angas kasi nung hindi pa siya luto, apaw-apaw siya. Tas nung naluto, grabe ang konti niya, be. Paano? Wala. Nalagyan ko na nga rin pala ito ng tokwa, tsaka nilagyan ko na rin ito ng mga pampalasa. Parang medyo napalaki nga yung hiwa namin sa tokwa, dapat pala mas lalo pa naming niliitan. After nun kumain na kami, meron pala kaming coke dito and meron pa kaming ham na niluto. Ano lulutuin mo, sir? Lulutuin ba yun? Gagawa tayo. Oo, niluluto yun. Uy, niluluto yun ah. Nasa ibang bahay nga pala kami and gagawa pala kami ngayon ng buko shake. Ang cute ng aso nila dito kasi ang liit tapos sunod siya ng sunod. Bumili na nga pala kami ng mga kakailanganin namin kaso hindi lang nabidyohan. Inuna na nga pala namin dito sa lain yung buko para ma-separate namin yung laman tsaka yung juice niya.
Napansin niya pala na napakadaming hugasin kaya ayan naghugas muna siya para mabawasan ng kaunti yung mga nasa lababo. Ito nga pala yung mga gagamitin namin. Meron kami ditong condensed pati evaporada. Tignan mo naman yung aso nila, napakukulit kung saan umaakyat. Ito na ang aming mga ingredients para maggawa ng buko shake. At siya po ay nagugas. Bakit? I'm just, reporting what happening. Send mo sa kanya. Eh, lagay mo muna yung buko juice. Uy, hindi Ito. juice. Buko juice nga. Di ba imbis tubig ilalagay dyan, itong buko na lang. Sorry, nakalimutan ko. Nilagyan mo tubig? Par. Oh, Oo, guling oh. aesthetic talaga, par. Aesthetic no? Nagtatalo pa nga kami dito kung buko juice yung ilalagay namin or yung tubig na lang. Gagawa kasi kami ng sugar syrup. Kaso kung tubig gagamitin namin pati asukal, masasayang naman yung buko juice kasi hindi magagamit. Kaya naisipan ko, imbis tubig ilalagay, yung buko na lang yung ilalagay namin. After nyo mailagay, ako hinalo-halo ko naman para hindi tumigas. Pinakuha ko nga pala yung lalagyan ng buko namin nung nakaraan and ewan ko sa kanya bakit niya sinupsop. Ayun, suka siya. Pana. Tingnan yung paa niya. Kita mo yan, par. Ang dami yun. Nice. O, diba kasi to? Matapos niya nga mailagay yung evaporada, sinunod na namin yung ginawa naming sugar serum. Nilagyan na nga rin pala namin to ng condensed para magkaroon siya ng lasa. Binlender nga muna namin para magkaroon na siya ng lasa. At syempre, mahalo na yung mga ingredients. Napansin nga ni Jan na may tumutulo and yun pala yung yelong binili namin. Ang bilis matunaw kapag ice tube yung gamit. Umapaw nga pala siya nung nilagyan na namin ng yelo kaya binawasan muna namin. Mukhang kukulangin nga yung yelo namin dito and hindi talaga siya magkakasya. Wala na kami ibang pera kaya yung kalahati na lang yung nalagyan namin. Wala, dito yan. Saan? Baka nag-ano siya. Wala. Ayun, nagkaroon siya ng Napansin nga ni Jan na may natatapon na shake dun sa baba. Yung pala hindi maayos yung pagkakasara niya. Grabe, bago ka makagawa ng buko shake marami munang paghihirap. And the end, na-shake na namin siya ng maayos. Nilagyan nga pala namin ulit ng kondensada kasi medyo matabang siya. And tada, ito na yung final output. Parang bumili ka lang. Craving satisfied? Bye-bye!